So mapagpalang araw po sa atin lahat mga kapaos. Bali ang meron lang akong ibabahagi sa inyo na ako mismo ay nagulat, kaya gusto kong sabihin sa inyo to para kung ikagugulat nyo rin ba. So nang nakaraang gabi, siguro mga 4 days na yun, 4 days na lang. Okay na yun. May naisakay ako sa Juicebag Road. Yung Juicebag Road, nandun yung sa McKinley, yung kung napupunta kayo dun sa may Sales Road, yun yung may McDo, na yung M niya magkahiwalay, yun nandun yun. Doon sa gilid doon, merong mga umuupa ng tent lang. Tapos, nasakyan niya ako. So, pagsakay pa lang ni Ateng, bata pa, pagsakay niya pa lang, napaka-cheerful na. Kumbaga, pangalan po sa akin, nabaon nga ako sa popo. Siguro, mula kanila, naka 300 po sa akin. So, ganon, di cheerful siya. Sinimulan kong magtanong, sabi ko, "Ma'am, may pwesto kayo dyan?" "Meron po." Ganon agad, "Meron po." Sabi ko, sabi ko, "Sino sa pamilya nyo?" "Opo, pero tiyahin ko daw." Sabi niya ganon, tiyahin niya raw. So ganon, di kwento kami ng kwento. Magkano naman po yung upa? 2.5 po. 2.5 a month? Dito na tayo magugulat. "Hindi po, a day." A day, 2.5? Sabi ko, magkano kinikita nyo? Nung time pa naman na yun, umuulan. Pag umuulan daw, mahina, syempre, yung mga summer, alam ko, sa mga lugar na yun, yung mga condominium, yung mga yung mga, ano ba tawag dito, yung, baka may call center dyan, ganyan. So, syempre, hindi na maglalabasan yun. Doon na lang sa lugar nila yun, kaya mahina nga naman. So, pag ganun daw, medyo ang naihit lang talaga nila yung upa na 2.5. Tapos tinanong ko pa siya, ikaw, magkano ba sahod mo? 800 naman daw a day. Sabi ko, isa ka din palang naninira sa tiyahin mo eh. Bakit magiging 800? Sabi ko hindi kuya, kasi from 3 PM naman to 3 AM naman din. Sabi ko, medyo mahaba nga naman Pero ganito 2.5. Kung araw-araw ka nalang magtitinda, sa 10 araw pa lang, 25,000 na. Sabi ko sa kanya, mangupa na lang kayo ng kondo. Alam niyo, yung dati kong boss, sila, nagbebenta sila ng mga kondo sa ibang bansa pa sila nagbebenta. Nagkaalok yung mga OFWs doon, yung mga may asawang mga foreigner, ganyan. Para inaalok nila na, para gusto nyo ba mag-invest ng ganito, para kung someday may problema, may pwede tayong maibenta or baga, na walang ka na natitirahan pag uwi mo, pwede ka na doon tumira. So ganun. Tapos sila, may sarili din sila mga kondo nila. 4 na yata yun, ewan ko ngayon, baka 5 na. Ilan na po ba, ma'am? So ganito, 20,000 pinapaupa nila. Nandun pa yun sa sa malapit sa MOA, talagang commercial. 20,000, pero ang ganda na ng bahay, ang ganda na ng unit. How much more kung 60,000 or 70,000, o kung hindi nga kayo magpapahinga sa isang buwan, 75,000 yun, na ang lugar ay tent, walang gilid. Nang time na yun, umulan yun, yung nag-zero visibility nga ako dahil talagang grabe ang ulan. Pumapagaspas ganun, ang lakas ng hangin. So, basado sila. Basa yung paninda nila, tinakbunan muna yun ng sako, ganyan. Tapos, yung lupa, yung side nila, lupa na meron lang kahoy. So, maputik.
Then doon daw sa lugar nila ginagawa merong mga nagko-construction kasi inaano pa lang ano pa lang, re-renovate pa lang para pagandahin. Ang baho daw ng singaw ng sabi ko, baka Poso Negro, baka mga iba puno na, kaya siyempre natatamaan, sumisingaw talaga yun. Kaya sabi nga daw niya, basta ang baho ko yan, sangsang, o di ganun. So yun lang na 75,000 para sa isang tent. Mr. Dole, Secretary Tolentino, baka pwedeng paki-imbestiga naman to. Grabe naman yan. Ano sabi ng ating Pangulo ng sasona niya, di ba? Isa sa kanya mga harapin ay ang mga empleyado, di ba? Kaya nga nagtaas na nga ng sahod agad di ba? 75,000. Ano na nangyayari niyan? Nakita nila. Sila na lang ang pinagtatrabaho doon. Kasi ito pa pag meron daw sila medyo dinadagdag tinda, binabati daw ng guard. Amazing! Kung ako upa ng 2.5, kung maaring mapuno ko yun ng kung ano-anong paninday, gagawin ko para makakita man lang ako. Minsan naman daw, kumikita sila ng 4,000. Less na yung 2.5, di 1.5 na lang. Less mo yung 800 ni Tindera. Gano'n na lang. 700 na lang. Itataksi mo yun. Buti, may sasakyan sila. Okay na ba yun? Paning gas. Diba? Mr. Secretary ng Dole, ano naman to? Para pang panggagago to Kahit siguro maglagay ng condominium doon, hindi aabot ng upa ng 75,000 isang unit. Tent lang yun. Talaga yung tent, nakita nyo, alam ba, para lang talaga yung mga pag nagpupunta tayo sa sementeryo, ganun lang. Siguro mga isang dipat kalahati lang ang laki. Tapos yung gilid nga, isang dipa ko, kaya ko nang abutin yung bakal sa bakal So yun, nakakagulat, di ba? Na malaman na mayroong mga taong sa kagustuhang kumita ay kinakagat yung ganong taas ng presyo. Kaya pakibusisi, dapat manugot yung mga nagpapaupa ron. Muli po, isang mapagpalang araw. Salamat.